Magandang araw po sa inyong lahat mga katribo. Heto na po ang pagpapatuloy ng kwento natin na tungkol sa karanasan ni Kaemong. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Pagkapasok ng babae ay napansin kong may isang karwaheng dumating sa tapat ng bahay nito. Lula nito ang isang lalaking pamilyar sa akin ang itsura. Nasa middle age pa lamang. Bigotilyo ito at may maayos na porma. Nakasuot ng unipormeng Kastila at may espadang nakasukbit sa kanyang bewang. Bumaba ang lalaki matapos nitong ayusin ang mala fedora hat na sombrero niya. Mukhang balak nitong umakyat ng ligaw dahil napansin kong may dinukot ito sa likuran na isang pulang rosas. Bago pumasok ay sinenyasan muna nito ang tauhan na hintayin lang siya sa labas. Excited na pumasok ang lalaki sa bakuran, ngunit nakasalubong niya ang dalaga na papalabas ng bahay. Inayos ng lalaki ang kanyang damit at pagkatapos ay iniabot sa dalaga ang dalang bulaklak na rosas. Para sa iyo, Clara, naway maibigan mo ang handog ko. Wika pa ng lalaki habang malawak ang ngiti nito. Kahit nasa malayo ay naririnig ko sila. Dito ko nalaman na Clara pala ang pangalan ng dalagang sinusundan ko. Isang napakagandang pangalan na bumagay din sa kagandahan ng dalagang iyon. Napansin ko sa ekspresyon ng mukha ng dalaga na hindi siya natutuwa sa presensya ng lalaking iyon. Bigla niya iyong pinagtaasan ng boses. Ano ka ba naman, Julio? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo, nalayuan mo na ako? Wala akong gusto sa'yo, kaya wala kang mapapala sa pangungulit mo sa akin. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Alam kong matalino ka, pero isang malinaw na mensahe ang ipinaparating ko sa'yo na hindi kita gusto, pero hindi mo pa yun maintindihan. Galit na wika pa noong dalagang si Clara. Nagulat ako nang ihagis niya sa mukha ng lalaki ang bulaklak. Natahimik si Julio at hindi nakapagsalita. Sa reaksyon nito na aking nakikita ay para siyang dinuraan sa mukha at hindi nakaimik sa magaspang na inasta ni Clara. Matapos nito ay umalis si Clara at naglakad papalayo sa lalaking tinawag niya sa pangalang Julio. Tiningnan lang siya ni Julio na may bahid na galit sa mukha. Parang may ulap sa ibabaw noon na nagpapadilim sa kanyang aura. Sinundan ko si Clara matapos ang masalimuot na nangyari kay Julio. Hinabol ko ito kung saan man siya papunta at naabutan ko itong lumiko sa isang kakahuyan. Habang kasual na naglalakad si Clara, ako naman ay patago-tago lang sa mga puno. Sinusundan siya ng tahimik at minamatyagan ang bawat kilos. Hindi ko akalain na may talon pala sa lugar na iyon at may malawak na ilog sa harapan. Doon huminto ang dalaga. Ako naman ay naghanap ng mapagtataguan habang ingat na ingat ako sa aking mga kilos na hindi makalikha ng ingay. Sa tingin ko ay isang magandang tanawin ang tatambad sa akin maya-maya kapag nagpasya ang dalaga na maligo sa talon. Subalit, mabilis na nasira ang lahat nang isang bagay ang biglang nahulog sa akin. Naramdaman ko ang malambot at madulas nitong balat. Gumagalaw-galaw pa at biglang pumulupot sa leeg ko. Agad na pumasok sa isip ko ang isang hayop na sadya kong kinakatakutan. Dahil dito, kumaripas ako ng takbo papalapit kay Clara habang nagsisigaw sa takot na alisin niya ang bagay na iyon sa leeg ko. Ahas! Ahas! Alisin mo sa leeg ko, parang awa mo na! Alisin mo na agad! Sigaw ko pa habang nagtatalon sa harapan ni Clara. Nakatatlong subok ng paghampas sa may balikat ko si Clara bago tumalsik ang ahas sa lupa. At kahit nahulog na iyon ay nagtatalon pa rin ako at patuloy na nangingilabot.
Kumuha ng kahoy si Clara at pinalo-palo ang lupa na nagpatakot sa ahas at umalis na rin iyon agad. Doon pa lang ako nahinto sa pagtatalon noong hindi ko na makita ang ahas. Matindi kasi talaga ang takot ko sa ahas dahil minsan na rin ako nitong nakagat sa binti. Mabuti at dumating agad si tatay kaya naagapan niya ako at napatay rin ang ahas na iyon. Abay, wala ka talagang kadala-dala, no? Di ba binalaan na kita na kapag hindi ka pa tumigil sa kakasunod sa akin ay masasaktan ka? Wika niya pa sabay batok sa akin. Natataranta naman akong nagpaliwanag. Naku miss, nagkakamali ka ng iniisip mo. Naparito talaga ako sa may talon para tumambay at magpalipas ng oras. Gusto ko kasing tumambay rito dahil nakaka-relax at nakakawala ng problema. Palusot ko pa, pero mukhang hindi ito umubra kay Clara. Naningkit ang maninipis niyang kilay. At paano mo naman nahanap ang lugar na ito, Aber? Hindi mo ba alam na ilang tao lang ang nakakaalam sa lugar na ito? At sakop ito ng lupain namin, kaya sa amin ang talon na ito. Matigas na tanong pa ni Clara, kaya napalunok ako ng laway at hindi makasagot. Nakatulala lang ako na nakatitig sa kanya, pero mukhang wala siyang planong pahirapan ako. Tumalikod na ito at hinubad ang suot na bakya, tapos lumusong sa tubig. Naglakad siya papalapit sa isang malaking bato na nakalubog ang kalahati at umupo siya sa ibabaw nito. Kinukuya-kuya-kuy ni Clara ang mga paa niya sa tubig, tapos tumingin sa akin. Taga saan ka ba at bakit ka narito? Tanong ni Clara sa akin na medyo kalmado na ang boses at wala ng bahid ng pagtataray. Lumapit naman ako at naupo sa isang bato na malapit sa batong kinauupuan niya. Magkaharap kaming nakaupo ni Clara, pero naiilang akong tumingin sa kanya dahil sobrang ganda niya. Ganito pala ang pakiramdam kapag kaharap mo ang isang magandang babae. Para kang naaasiwa o nahihiya, tapos parang ang baba ng tingin mo sa iyong sarili. Iyong pakiramdam na hindi ka nababagay sa kanya. O iyong anlayo ng agwat niya sa iyo, o marahil sa bata pa ako kaya ganun lang din kababa ang pananaw ko sa bagay na iyon. Noong bahagya kong iangat ang tingin ay nakita kong naghihintay pa rin pala ito ng sagot ko. Pinilit kong ibuka ang aking bibig at nanahi ng kwentong ilalahad. Ay, taga-kabilang baryo ako. Doon lang banda oh. Wika ko pa, sabay tinuro ang direksyon ng hilaga at nagpapanggap na kabisado ko ang lugar. Ha? Anong baryo ba ang tinutukoy mo? Wala namang baryo sa direksyon na yan. Papunta na yan sa kagubatan eh. Sa totoo niyan, taga-kabilang bayan talaga ako. Narinig ko lang ang kwento na may magandang talon na raw sa lugar na ito. Dahil sa marami ang gumugulo sa isipan ko, kaya naisipan kong magpunta rito para makapag-isip-isip. Hindi ko naman sinasadyang masundan ka hanggang dito. Pero huwag ka mag-alala, hindi ko gagambalain ang pananahimik mo. Baka doon na lang ako sa unahan tatambay at mag-iisip-isip. Tapos uuwi na rin ako bago lumubog ang araw. Paliwanag ko pa. Pero sa totoo lang, hindi ko akalain na sa ganun kabilis ay makakapanahi ako ng isang magandang rason para hindi ako pag-isipan ng masama ng dalagang aking kaharap. Tumango-tango lang ang dalagang si Clara. Ikaw ba, Clara? Madalas ka bang magpunta sa lugar na ito? Sabi niya naman. Oo, sa tuwing malungkot ako at gusto ko ng katahimikan. Pero sa buwang ito, ngayon lang ako nakapunta rito. Naiinis kasi ako sa pagmumukha ng isang lalaking nagngangalang Julio. Sumagot naman ako. Clara, sino ba sa buhay mo si Julio? Dati mong nobyo o kaibigan? Ha? Hindi ah. Hindi ko siya kaibigan at lalong hindi ko siya nobyo. Isa siyang makulit na lalaki na nanliligaw sa akin. Nagbibigay ng kung ano-anong mga walang kwentang bagay. Masungit na sagot niya pa. Ngayon ba, ano na namang ibinigay niya sa'yo? Bulaklak. Ewan ko kung saan bakuran niya yun ninakaw. Grabe ka naman.
Pati ba bulaklak ay walang kwenta para sa'yo? Sambit ko pa rito. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Basta, nakakainis lang. Lagi niya akong kinukulit. Kaya, hindi ko siya magustuhan. Pinakaayaw ko pa naman sa lahat yung pinipilit ako sa isang bagay na ayaw ko. Paglilinaw pa ni Clara. Ba't di mo sabihin sa kanya na ayaw mo? Para hindi na siya umasa sa'yo. Saad ko pa kay Clara. Naku, ilang beses ko na yung sinabi sa kanya. Pero makulit pa rin talaga at ayaw sumuko. Paliwanag pa nitong muli. Pero sa totoo lang, hindi ko rin masisisi si Julio kung bakit ayaw nitong sumuko. Sapagkat maganda naman talaga si Clara. Kaso hindi niya lang alam siguro kung ano talaga ang gusto nito. Marahil iyon ang dahilan kaya nahihirapan siyang sungkitin ang marilag na puso ng dalaga. Ibig ba sabihin nito, Clara? May iba kang nagugustuhan, kaya hindi mo matanggap ang pag-ibig ni Julio? Seryosong tanong ko pa. Natigilan agad si Clara sa sinabi ko. Hoy, batang punggok, ano bang alam mo sa pag-ibig ha? Napakamura pa ng isip mo para makisali sa ganitong usapan ng matatanda. Mataray na sabi niya pa. Siyempre may nalalaman din ako tungkol doon no, kahit konti. Tsaka, hindi ako batang punggok. 14 na ako. Taas noong sabi ko pa. Abay, saan ka natutong sumagot ha sa mas nakakatanda sa'yo? Nagulat ako sa sinabi ni Clara dahil parehong-pareho silang magsalita ni nanay ko. Naalala ko tuloy si nanay sa kanya. Pareho kung paano magsalubong ang mga kilay nila at ang estilo ng pagtatalak ay walang pinagkaiba. May pagkaamaso na din pala ang babaeng ito. Nabasa ko lang sa dyaryo. Palusot ko pa. At sa tingin mo, maniniwala ako? Medyo sarkastikong sabi ni Clara. Mahusay pala itong mag-obserba at wala talagang lusot ang mga alibay ko. Nahuli niya agad ang pagsisinungaling ko. Teka, hindi ka pa ba maliligo? Gusto mo, aalis na lang ako para may privacy ka habang naliligo. Pag-iiba ko pa ng usapan para maibalik sa ibang topic ang atensyon niya. Hindi, nawala na ang gana ko na maligo. Baka silipan pa ako ng isang bata dyan na nag-aabang. Sagot pa ni Clara. Sabi ko naman, Uy, anong sisilipan ka dyan? Bakit naman ka nasisilipan? Hindi ako ganun no? Pagmamaang-maangan ko pa kay Clara. Hay, di bali na nga. Kung talagang taga-kabilang bayan ka, pues, simulan mo nang maglakad papauwi bata. Baka abutan ka pa ng gabi rito at hindi ka makauwi sa inyo. Mahirap pa naman makahanap ng masasakyan ngayon, lalo kung wala kang dalang pera. Saad pa ni Clara. Lumusong na ito sa tubig at nagbasa ng mga binti niya. Muli ko siyang sinundan noong isuot ang kanyang mga bakya. Uuwi ka na ba, Clara? Tanong ko pa sa kanya. At ano sa palagay mo? Anas niya naman sa akin, kaya tumahimik na lang muna ako. Mabagal lang ang aming lakad pero malikot ang mga mata ni Clara. Napapansin ko siyang tumitingin-tingin sa mga puno. Maya-maya pa ay bigla itong huminto sa isang puno. Hinubad ang kanyang suot na bakya tapos umakyat sa punong iyon. Para siyang unggoy na hindi takot umakyat kahit mataas na. Ilang minuto pa ay binato niya ako ng bunga noong puno ng avocado na inakyat niya at muntik akong tamaan sa muka. Sinasadya mo pa talagang hagisan ako sa muka? Reklamo ko pa rito. Hindi niya na ako sinagot at sunod-sunod ang pagbubato niya ng mga bunga. Pinulot ko iyon isa-isa at nilagay sa aking damit. Bumaba na rin noon si Clara. Ba't ang dami mo naman yatang kinuha? Usisa ko pa. Sumagot naman siya. Mahilig ako sa avocado Tsaka, hindi naman yan sabay-sabay na mahihinog sa iisang araw lang. Kaya araw-araw ako may panghimagas na avocado. Lalagyan ko ng asukal. Habang naglalakad ay naitanong ko kay Clara kung anong madalas niyang pagkaabalahan sa buhay. Sabi niya naman ay tumutulong lang daw siya sa kanyang tiyahin. May tindahan daw ito sa Talipapa at tumutulong siya sa pagbebenta ng mga paninda nito.
Pawang mga prutas din ang ibinebenta nila, kaya malakas daw ang kita ng kanyang tiyahin. Sa katunayan, pag-aari din pala nila ang punong kinuhanan namin ng avocado. Ngunit dahil sa tapos na ang harvest season, kaya hindi na gaano karami ang natitirang bunga at iyon ang babalik-balikan niya kapag naubos na ang kinuha namin. Pagkarating namin sa tahanan ni Clara ay napansin kong walang katao-tao sa loob nito. Malamang wala na ang mga magulang niya o matagal na siyang ulila. Mahalata ito sa ekspresyon ng kanyang mukha. Napansin ko yun mula sa malungkot na mga mata niya sa tuwing sinusuyod ng tingin ang loob ng kabahayan. Matapos kong ilagay ang mga abokado sa ibabaw ng lamesa, ay kumuha ng palayok si Clara at nilagyan niya ng tubig ang isang baso. Halata ang kahirapan sa buhay ni Clara dahil ang basong ginagamit niya ay hinati lang na kawayan. Inabot niya agad sa akin ang isang baso matapos niya iyong lagyan ng tubig. "Salamat, Clara." Wika ko pa sabay lagok ng tubig at naubos ko yun agad. Nilapag ko sa lamesa ang baso at napansin kong tahimik lang si Clara. "May problema ka ba, Clara?" Pag-aalalang tanong ko pa. Wala naman. Huwag mo akong intindihin. Ganito lang talaga ako kapag pumapasok ako ng bahay." Malumanay na sabi pa nito, ngunit napansin kong biglang tumulo ang luha niya. Pinunasan niya ito agad at isa-isang inilapit sa kanya ang mga abokado upang tanggalan ng tangkay. Tinulungan ko na rin siya para mapadali ang kanyang trabaho. Tahimik lang si Clara habang ginagawa namin ang paglalagay ng abo sa dulo ng avocado. Hindi siya umiimik at nakatuon lang sa ginagawa. Maya-maya ay muli akong naglakas loob na magtanong kay Clara. Tinanong ko siya tungkol sa pamilya. Bahala na kung magalit siya at sabihan akong nakikialam sa kanyang personal na buhay. At least malaman ko ang dahilan kung bakit ito malungkot. Nakakabasag kasi ng damdaming tignan ang itsura ng isang napakagandang babae, pero binabasa lang ng mga luha ang maamong mukha nito. Clara, nasaan nga pala ang mga magulang mo? Bakit hindi ko yata sila nakikita dito? Bahay niyo ba ito? Tanong ko pa. Saglit na natahimik si Clara at itinigil ang kanyang ginagawa. Pagkatapos ay malungkot itong tumitig sa kawalan. Naawa tuloy ako. "Huwag na lang natin silang pag-usapan. Pagtuunan mo na lang yung ginagawa mo para makauwi ka na sa inyo." Kalmadong wika pa nito at nagpatuloy ito sa ginagawa. Sige, ayos lang kung ayaw mong pag-usapan. Naintindihan naman kita." Sambit ko naman. "Ano bang alam mo sa nararamdaman ko, ha?" Mataray na sabi ni Clara at nakataas ang kilay nito. "Huwag ka naman sanang magalit sa akin, Clara. Nag-aalala lang naman ako sa iyo eh." Ngumiti ako tapos agad na yumuko. Tahimik naman si Clara, sabay bumaba ang kilay nito. Nabura ang ngiti sa mga labi ko nang maramdaman ko ang isang kamay na sumampal sa pisngi ko. Masakit iyon at parang sinadya. Tinignan ko si Clara sa pag-aakalang siya ang sumampal sa akin. Napansin kong nanlalaki ang mga mata ni Clara na nakatingin sa akin. Nagtaka tuloy ako sa reaksyon niya, sabay na pakunot ng noo. "Bakit? Anong nangyayari sa'yo, bata?" Tanong niya pa. Aray ko! Napahiyaw ako nang maramdaman uli na may dumampi na namang kamay sa pisngi ko. Sa pagkakataong iyon ay medyo malakas na kumpara sa nauna. Hindi ko rin maintindihan kung bakit titig na titig lang sa akin si Clara, hanggang sa unti-unti na siyang lumalabo sa paningin ko. Napadilat ako bigla ng mga mata at nakita kong nakapayukong nakatingin sa akin sina Buboy, Lito at Roho. Napapaligiran nila ako sa kama habang nagtatakang nakatitig sa akin. Dito ko napagtantong panaginip lang pala ang lahat. Akala ko
ay totoo na talaga na may kasama akong isang magandang dalaga. Hindi ko tuloy maiwasan ang malungkot. Gusto ko sana ay nagtagal pa ako sa loob ng panaginip na iyon habang kasama ang dalagang si Clara. "Uy, Emong! Gising! Gumising ka!" Natabingi ang mukha ko sa kanan nang bigla na naman akong sampalin ni Lito ng malakas. Sa inis ko ay napatitig ako ng matalim sa kanya. "Hayop ka, Lito! Nakakatatlong sampal ka na sa akin, ha?" Napatras si Lito sa takot sa akin. Akala siguro ay susuntukin ko na siya. "Ayaw mo kasing gumising eh." Katwiran pa nito. "Ayaw gumising? Nakita mong dilat na ang mata ko, di ba? Sampal ka pa rin ng sampal." Galit na sabi ko pa. "Emong, ba't ka ba kasi nagsasalita ng tulog? Akala tuloy namin binabangungot ka na." Sabat naman ni Rojo. Wala. Huwag niyo na lang akong intindihin. Nagkaroon ako ng panaginip. Pero hindi ko na masyadong matandaan ang detalye. Kaya huwag na kayong magtanong. Anong oras na ba? Tanong ko na lang sa kanila. Mag-aalas 7 pa lang na umaga. Tara na sa baba at naihanda na ni Lola ang pang-almusal natin. Nakangiting wika ni Rojo. Sabay pumanaog na sila sa kama at nagtungo sa pinto. Napatulala na lang ako dahil nasa isip ko pa rin si Clara. Natauhan ako nang tawagin ako ni Rojo. Kaya bumaba na rin ako sa kama at sumabay na sa kanila sa paglabas ng silid. Habang naglalakad kami sa pasilyo, ay panay kwentuhan naman sina Lito at Buboy. May iba silang pinag-uusapan na hindi ko nalalaman. "Uy, Emong, maya-maya ililibo tayo ni Rojo sa lugar. Mangunguha tayo ng prutas, tapos maliligo sa talon. Ang exciting nun, di ba? Ano sa palagay mo?" Wika pa sa akin ni Lito. Narinig ko naman ang mga sinabi niya, pero tahimik lang ako na nakatitig sa kawalan. "Uy, Emong, ano na naman bang problema mo? Galit ka pa rin ba sa akin dahil sa ginawa kong pagsampal sa'yo?" Sambit pang muli ni Lito, kaya napatingin na ako sa kanya. "Hindi, wala. May iniisip lang ako. Tsaka, oo, parang masaya nga yung plano nyo. Saan daw ba tayo pupunta?" Wala sa sarili ko pang tanong at pilit nang umiti. "Ano ka ba naman, Emong? Sinabi ko na, di ba, na mangunguha tayo ng prutas, tapos maliligo sa talon. Maganda ka dahil mapapasabak na naman yung mga binti mo sa akyatan." Sagot pa ni Lito. Maiksing sagot ko naman, sabay nagpakita ng matipid ng ngiti. Nagkibit balikat lang si Lito at sumabay na ito sa pagbaba kina Buboy at Rojo. Naiwan akong naglalakad sa hallway, kaya binilisan ko na rin kaunti para makahabol sa kanila. Habang pababa na ako sa hagdan, ay may naririnig akong mahinang kalabog sa pinto ng basement. Natigilan ako sa pagbaba at sumilip sa gilid ng hagdan. Dito ko nasilayan kung paano kumalabog ang pinto, na sa sobrang lakas ay parang may taong dumadamba sa likuran nito na parang gustong kumawala. Natakot tuloy ako at kinabahan nang isang panaghoy ng babae ang biglang sumigaw sa loob ng basement. Subalit hindi pa rito nagtatapos ang lahat dahil may dalawang paris ng mata ang sumilip sa siwang ng pintuan tapos tumitig sa akin. Sa takot ko ay napaatras ako at kamuntikan ng matalisod sa baitang. Sa kabutihang palad, nakahawak ako sa railings ng hagdan kaya hindi ako bumagsak pa ibaba. Pero nagulat talaga ako sa aking nakita. "Uy, Emong, ba't nakatayo ka pa dyan? Halika na, naghihintay na sila sa lamesa." Tawag pa ni Lito habang nagtatakang nakatingala sa akin sa itaas ng hagdan. Sige, susunod na ako." Sagot ko naman. Bumaba na ako, sabay nagdasal, at sa awa ng Diyos ay hindi na naulit pa ang kalabog ng basement. Pagdating namin sa dining area, ay napatitig ako bigla sa paintings na nasa dulo ng lamesa. Sa hindi malaman na dahilan, ay biglang napalitan ng mukha ni Julio
ang mukha ng lalaking bigotilyo na nasa paintings. Nagulat ako sa nangyari, pero pagkakurap ko ng mata ay nagbalik ng muli sa dati ang itsura ng paintings. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ba ako o baka si Julio nga ang nakita ko. Pero imposible naman. Isang Don Julio Cesar Enriquez ang nakaukit na pangalan sa ibaba noong larawan ng paintings. Kaya marahil nga ay guni-guni ko lang ang nakita ko, dala ng gutom. Kaya umupo na ako sa lamesa nang paupuin ako ni Buboy. Sunod-sunod na ang kababalagang nangyayari sa akin nitong mga nakaraan. Kaya sa dami ng iniisip ko ay hindi ko na alam kung ano ang totoo sa guni-guni. Sige na mga iho, kumain na kayo. Dahan-dahan lang sa pagsubo ha, dahil mainit ang mga iyan, lalo na ang kanin. Wika pa ni Lola Esther habang ito ay nakangiti sa amin. Salamat po Lola sa pagkain, napakasarap po nito. Sagot naman ni Buboy na todo ang subo ng sinangag na kanin na animoy mauubusan. Walang anuman mga iho, basta ubusin nyo lahat ng yan ha. Oh, siya nga pala Roho, kung mamamasyal kayo, huwag kayong magpakalayo-layo masyado ha. Alam mo naman itong lugar natin, di ba? Paalala pa ni Lola Esther kay Roho. Opo Lola, alam ko na po yun. Siya nga pala La, pwede po ba kami magdala ng baon sa pamamasyal namin? Baka mag-enjoy kasi kami. Request pa ni Roho. Bakit naman? Saan nyo babalak pumunta? Maliligo raw kami sa talon Lola. Sabat naman ni Lito. Ah, ganun ba? Pues, umuwi rin kayo agad ha bago magdapit hapon. Delikado na roon kapag inabutan kayo ng pagdilim sa daan. Wika naman ni Lola Esther. Opo Lola, walang problema. Nakangiting sagot naman ni Roho at mas ginanahan ito sa pagkain. Ako naman ay tahimik lang sa tabi at pilit inuubos ang kanin kahit wala akong gana. Oh, Emong, ayos ka lang? Kanina ka pa tahimik dyan ah. May problema ka ba? Nag-aalalang tanong ni Roho. Kasi... Napatigil ako bigla sa pagsasalita. Baka iniisip na naman niya si Glenda kaya siya ganyan. Kanina ko pa nga di napapansin pagiging balisa niyan. Ewan ko ba, baka nalalabsik siguro. Sabat naman ni Palito. Napatingin sa akin sina Lola Esther, Buboy at Roho, kaya nahiya ako. Pambihira talaga ito si Palito. Kahit kailan napakakati ng dila at walang pakundangan kung magsalita. Bulong ko pa sa sarili ko na nanginginig ang kamay sa panggigigil na masakal si Lito. Napatango na lang sina Lola Esther at Roho. Samantala sila Buboy naman at Lito ay nakangising aso habang nakatingin sa akin. Baliw talaga itong dalawang to. Manda kayo mamaya sa akin. Wika ko pa sa isip. Pagkatapos namin kumain ay naghanda na kami para sa gagawing pamamasyal. Hinintay muna namin na matapos si Lola Esther sa paggawa ng baon bago kami gumayak sa patutunguhan namin. Ayon pa kay Roho, malapit lang naman ang pupuntahan namin kaya makakauwi din kami agad. Nasa hilagang silangan lang daw ito ng baryo nila at maglalakad lang kami papunta roon. Matapos maipon lahat ni Lola Esther ang mga dadalhin namin, ay nagsimula na kaming maglakad papalabas ng bahay. Subalit napatigil si Roho nang tawagin ito ni Lola Esther. Nag-usap sila sandali. Tapos nagmano ito sa matanda bago isinara ni Lola Esther ang pintuan. Nakangiting lumapit si Roho sa akin, dala ang basket na aming baunan. Mukhang masaya ito at halatang hindi na makapaghintay sa aming lakad. Anong sabi sa'yo ng lola mo? Tanong ko pa bigla. Wala naman. Sabi niya lang, bantayan ko raw kayong maigi kasi baka kung saan-saan kayo magsuot tapos bigla kayong maligaw sa gubat. Paliwanag ni Roho, kaya tumango na lang ako bilang tugon. Tinulungan ko na siya sa pagdadala ng basket habang kami ay naglalakad sa kalye. Medyo nagtataka lang kami dahil hindi na naging matalim ang tingin sa amin ng mga tao. Hindi katulad kahapon
na halos ipagtabuyan kami sa kalsada sa talas ng mga titig nila. Pero iba na ngayon, para kasing normal na lang ang tingin na ipinupukol nila sa akin. May isa pa ngang nagtanong kung saan daw kami pupunta. Tapos sabi naman namin na mamamasya lang, kaya tumango lang iyon at ngumiti sa amin. Sa patuloy namin paglalakad ay huminto si Rojo sa isang tindahan para bumili ng candy. Kumakati siguro ang kanyang lalamunan dahil unti-unti nang tumataas ang sikat ng araw sa silangan. Hindi ko naman siya masisi sapagkat pati ako ay natutuyuan na rin ng laway at nakakaramdam ng init sa katawan dahil hindi pa kami naliligo simula ng magising. Nagdala na rin kami ng bihisan para may pampalit kami matapos makaligo. Nakakahiya naman kung pagkatapos namin maligo ay ganun pa rin ang amoy namin at walang nagbago. Pagkatok ni Rojo sa tindahan ay nagulat kami nang biglang dumungaw sa bintana ang isang magandang dalaga na siyang anak pala ng may-ari ng tindahan. Masungit itong tumitig sa amin na tila naburyuhan sa aming mga pagmumukha na walang ligo at madungis pa. Ay, miss, pabili nga ako ng 4 na snowbeer. Pakiusap ni Rojo na nahihiyang tumingin sa kaharap na dalagita. Sige, sandali lang. Wika pa ng dalaga at lumabas ng bahay bago pumasok sa tindahan. Iba kasi ang pintuan ng tindahan nila. Hindi iyon karugtong sa loob ng bahay. Ilang saglit pa ay naroon na ang dalaga sa mismong bintana ng tindahan na hindi nawala ang masungit na tingin sa amin. Ano nga uli yung bibilhin mo? Tanong nito habang nakataas ang kilay kay Rojo. Ay, 4 na snowbeer lang. Paglilinaw pa ni Rojo habang nakangiti. Wala kami noon, max lang ang meron. Ay, sige, yun na lang. Wika naman ni Rojo. Uy, Rojo, kilala mo ba yan? Mahinang bulong ko pa. Hindi ngayon ko lang din siya nakita rito. Baka bagong salta lang din. Sagot naman ni Rojo. Hoy, kayo! Anong binubulong-bulong nyo riyan? Ako ba ang pinag-uusapan nyo? Mataray na wika pa ng dalaga. Ay, wala miss. Tinatanong lang ng kasama ko kung magkano yung candy. 4 na sentimo ang isa. Matigas na sabi nito. Ang mahal naman. Sa amin, 2 sentimo lang isa niyan eh. Sabat naman ni Buboy. Eh di doon ka bumili sa inyo. Hala, alis. Nasisira lang ang araw ko sa inyo eh, mga buwisit. Pagtataboy ng dalagita sa amin. Uy, ano bang ginagawa mo, Buboy? Sumabat ka pa kasi. Miss, nagbibiro lang yung kasama ko, pasensya ka na. Eto nga pala ang bayad oh. Inagaw ko ang barya kay Rojo, tapos inabot ko doon sa dalaga bago niya pa maisara ang bintana. Sige, umalis na kayo at huwag na kayong bibili dito. Wika pa ng mataray na dalaga, sabay sara ng bintana matapos maiabot sa akin ang candy na binibili namin. Hindi na kami nagsalita at umalis na lang kami ng tahimik para walang gulo. Inabot ko sa 3 ang nabili naming candy habang patuloy kami naglalakad sa kalye. Binato ko lang kay Buboy yung kanya dahil kamuntikan nang mapasama si Rojo dahil sa pagsagot niya. Tinamaan ito sa mukha pero agad naman niyang nasalo. Hindi na ako bumili dahil pagdating sa pagkain ay mabilis talagang kumilos ang mga kamay noon. Talaga namang mahal yung candy niya eh. Mura lang naman yun sa atin. Katwiran pa ni Buboy. Kahit na, hindi mo pa rin dapat sinabi yun. Mas malaki rin kasi ang puhunan nila dahil mamamasahe pa sila sa bangka para maitawid ang mga produkto nila dito. Isipin mo nga, probinsya ito diba at tawid dagat. Tapos yung sa atin malapit lang ang grocery sa bayan. Kaya huwag ka nang magtaka kung mas mura ang paninda doon sa atin kumpara dito. Paglilinaw ko pa kay Buboy. Nako, hayaan mo na. Wala namang kaso yun sa akin. Ang totoo, gusto ko nga ang ugali niya, palaban. Biglang wika naman ni Rojo. Napatingin tuloy kaming 3 sa kanya. Yung babae ba sa tindahan ang tinutukoy mo? Tanong ko pa. Hehe, oo, gusto ko yung ugali niya, Emong.
Sana mabigyan ako ng pagkakataon na makilala siya. Tulungan mo naman ako, Emong. Diba may alam ka sa mga ganitong bagay kung paano dumiskarte? Pakiusap pa ni Rojo sa akin. Napakamot tuloy ako ng ulo. Hehe, ano naman ang magagawa ko? Napatigil ako sa pagsasalita nang biglang humirit si Lito. Oo nga naman, Rojo. Anong maitutulong yan sa'yo? Kay Glenda nga, hindi makapagtapat ng damdamin. Sa babaeng Amazona pa kaya na iyon? Saad ni Lito habang pakul-kul lang na sumisip-sip ng candy. Pinapatunog niya pa ng malakas para asarin ako. Hoy, Palito, isara mo yung bibig mo dyan ha. Malapit ka na talagang tamaan sa akin. Banta ko pa sa payatot kong best friend. Sus, apektado agad. Nagsasabi lang naman ako ng totoo eh. Wika pa ni Lito sabay pagulong ng mata nito. Abay, sumasagot ka pa talaga ha? Gusto mo talagang masentensya ng maaga sa akin? Wika ko pa. Iniunat ni Lito ang mga braso niya kaya umaksyon agad sina Rojo at Buboy. Inawat ako ni Rojo. Hinawakan naman ni Buboy si Lito sa braso kaya hindi makakilos ang payatot. Oh, huwag ka na kasi pumalag. Ako ang mananakit sa'yo kapag pumalag ka pa. Banta pa ni Buboy sa kanya. Ano ka ba naman taba? Bakit mo ako hinawakan? Hindi naman kami magsusuntukan. Eh, akala ko kasi naghahanda ka na. Bigla mo kasing inunat ang mga braso mo. Wika pa ni Buboy. Inunat ko lang kasi nangangawit na ako. Bitaw na sabi, ikaw ang uupakan ko dyan taba eh. Banta pa ni Lito. Binitawan naman siya ni Buboy habang nagtatawanan lang kami ni Rojo. Lalo tuloy akong nag-enjoy sa bakasyon na ito dahil sa kulitan ng dalawa. Pagkalabas namin sa baryo ay lumiko na kami papasok sa kakahuyan. Isang bundok ang aakyatin namin kaya malamang matinding lakaran ang aming pagdadaanan bago marating ang naturang talon. Habang naglalakad papaakyat ng bundok, nadaanan namin ang mga kabataang katutubo na naglalakad din sa daan paakyat sa bundok. Ayon pa kay Rojo, mga tribong Iskaya daw ang mga ito at madalas mamataan na bumababa ng bundok na magkakasama. 3 lang ang nakasalubong naming Iskaya at nakabahag yung isa sa kanila tapos nakashort naman ang pangkaraniwan ang 2. Wala silang suot na damit pang itaas at may nakakwintas na mga shell sa kanilang leeg. Tinanong ni Rojo kung ano ang ginagawa nila sa lugar at ang sagot naman ng nakabahag sa kanila ay naghahanap sila ng pagkain. Sa tansya ko pa ay nasa 8 hanggang 10 taong gulang lang ang 2. Tapos yung kasama naman nilang nakabahag ay mukhang kaidaran namin. Nagpasya kaming sumabay na sa kanila sa paglalakad dahil papaakyat din naman kami. Subalit wala kaming ideya kung ano bang uri ng pagkain ang hinahanap nila. Pero sa pagkakaalam ko, kadalasan mga ibon o iba't ibang uri ng hayop ang madalas nilang hantingin bilang pagkain. Ngunit ayon pa kay Rojo, ay ibang uri ng pagkain ang hinahanap ng mga katutubong iyon. Na-curious naman kami, kaya sinundan lang namin sila habang papaakyat ng bundok. Batay pa kay Rojo ay hindi mapanganib ang mga katutubong ito dahil tahimik lang silang namumuhay sa ibabaw ng bundok. Kadalasan nga raw, sa kanila pa nanggagaling ang mga saging na saba na binibenta sa talipapa o sa palengke. May mga prutas din silang binababa sa bundok na nagmumula mismo sa kanilang mga tanim. Pero siyempre, dahil nga sa mga katutubo sila, ay napakamura lang ito kung binibili ng mga mapagsamantalang tindero sa pamilihan. Tuloy lang sa paglalakad ang mga katutubo habang sinusundan namin sila. Ang uri daw ng pagkain na hinahanap nila ay madalas makita sa butas sa lupa o nakasabit sa sanga ng punong kahoy. Kaya habang kami ay naglalakad ay biglang huminto ang isa sa mga iyon. May nakita iyong butas sa lupa. Hinawi nila ang mga baging at mga tuyong dahon na nakahambalang sa butas. Tapos kumuha sila ng tuyong sanga ng nyog at agad nilang sinindihan. Pinausukan nila ang butas habang kami ay nakatayo lang at nagmamasid sa ginagawa nila sa hindi kalayuan.
Habang patuloy itong pinapausukan ng batang nakabahag, ay paunti-unti namang binubungkal ng dalawa ang lupa upang lumuwag pa ang butas at magkaroon ito ng espasyo sa labas. Pero nagulat kaming apat nang biglang magsiliparan papalabas ang mga bubuyog na nakatira sa loob ng butas. Natakot ako noong una kasi bigla kong naalala yung nangyari sa akin sa bundok ng Kanlaon, kung paano nila ako hinabol nang masagi ko ang tahanan nila sa sanga ng papaya. Pinigilan ako ni Roho nang mapansin niyang tatakbo na ako papalayo. Sinabi niyang kumalma lang daw ako sapagkat hindi sila talaga aatake sa mga tao at mangangagat kapag hindi naman kinakailangan. Sabi pa niya, mabubuti daw silang bubuyog dahil nakatira sila sa pulot, hindi kagaya ng mga lampinig. Kahit makita ka lang na lumalapit sa teritoryo nila, talagang aatakihin ka kaagad para maitaboy papalayo. Ganun sila kalupit sa tao. Sigurado ka bang hindi tayo kakagatin ng mga yan? Kabado kong tanong kay Roho. Oo, sigurado ako. Tignan mo silang maigi, para lang silang mga langaw na nakadikit sa tatlong mga bata. Hindi sila kakagatin yan dahil naunahan sila ng pausok. Manood ka lang kung ano pang sunod nilang gagawin. Uwi ka pa ni Roho sa akin. Dahil sa mga sinabi niya, ay medyo napanatag na rin ang loob ko. Mukhang mababait talaga ang mga bubuyog na iyon dahil hindi rin nila inaatake ang mga batang eskaya. Paikot-ikot lang at palipad-lipad sa ere ang mga bubuyog na parang mga langaw lang na nabulabog. Matapos ang pagpapausok ay sinubukan na nilang kunin ang bahay ng pulot-pukyutan. Dahan-dahan nila itong hinugot mula sa butas sa gilid ng lupa. Dumadampi pa sa kamay ng isa ang mga bubuyog na galing sa loob ng pukyutan, kaso parang hindi naman siya kinakagat nito. Nang makuha na nila ang mga bahay ng mga bubuyog, ay nilagay nila ito sa isang dahon ng saging. Mga 6 na piraso lang din siguro ang nakuha nila. Bukod rito ay malalaki at malalapad ang mga bahay ng pulot. Tumutulo pa sa kamay ng isa ang hani na nanggagaling sa loob noong pulot. Matapos nila itong maipon lahat sa dahon, ay tinawag nila kami upang alukin na kumain noong nakuha nila. Na-excite tuloy ako na tikman ang mga ito dahil ito pa lang ang unang pagkakataon na makakatikim ako ng isang pulot. Nakakakuha pa lang talaga. Binigyan kami ng nakakatanda ng 2. Tapos hinati ito sa 4 para tagi-isang bahagi kami. Habang kinakain ko ito ay sarap na sarap ako. Ang lutong nito na parang kumakain lang ako ng chicharon. Nakakain ko pa ang maliliit na itlog ng mga bubuyog, kaya siguro nagkakalasang manok dahil dito. Matapos naming maubos ang inialok sa amin, ay binigyan din namin ng kakanin ang mga batang iyon bilang pasasalamat na rin sa kabutihang loob na ipinakita nila sa amin. Tuwang-tuwa ang mga iyon nang bigyan namin sila ng kakanin. Ang sabi pa ng isa ay paborito daw nila iyon, lalo na yung biko at suman. Ang swerte daw nila dahil nakakain ulit sila ng ganun, kasi bihira lang sila makakain sapagkat wala silang mga kagamitang panluto para gawin iyon sa kanilang mga bahay. Nangako naman kami na kung sakaling makakaakyat uli kami rito, ay bibisitahin namin sila sa maliit nilang pamayanan sa bundok. Para kasi sa kanila, hindi mahalaga kung may pera sila o wala, sapagkat ang malawak na kagubatan na ang bahala sa kanilang mga pangangailangan. Pagkatapos namin kumain, muling naglakad ang mga katutubo upang maghanap uli ng bahay ng mga bubuyog. Akala nga namin kinulang ang kinain nila, pero nagkakamali pala kami. Dahil daw pala ito sa kailangan nilang magdala ng pagkain para sa kanilang pamilya. Isang bagay na lalo kong hinangaan sa kanila, sapagkat nasa tradisyon na ng kanilang tribo na magdala ng anumang pagkaing nakuha nila mula sa gubat upang paghati-hatian ng kanilang pamayanan, lalo na yung mga mas nakababata sa kanila, dahil ito daw ang rason kung bakit sila maliksi
at malayo sa anumang sakit. Habang kami ay patuloy na naglalakad papakit ng bundok, ay may namataan uli ang isa sa kanila na isang butas sa gilid ng lupa. Tuwang-tuwa ang mga batang katutubo dahil ang dami nilang nakuhang pulot roon. Siguro sa bilang ko ay humigit sa 10 ang kanilang nahugot sa butas ng lupa. Isa-isa nila itong binalot sa dahon ng saging upang dalhin sa kanilang maliit na pamayanan. Sinabi ni Rojo na sundan lang daw namin ang hakbang nila dahil iisang direksyon lang ang aming patutunguhan. Buhat sa pamayanan ng mga Iskaya ay 100 metro lang daw siguro ang layo noon mula sa talon. Sumunod na lang kami kay Rojo dahil siya naman talaga ang mas nakakaalam ng pasikot-sikot na daan sa lugar na iyon. Kabisado na ni Rojo ang kagubatan sapagkat kapag bumabakasyon sila ng kanyang ama ay madalas silang namamasyal sa kabundukan upang mangaso at mamaril ng mga ligaw na hayop. Maswerte rin kami noong araw na iyon dahil kasama namin ang mga kabataang katutubo sa paglalakbay, kaya panatag ang loob namin sa anumang panganib na nag-aabang sa paligid. Malamang mauna nila yung maramdaman bago pa namin malaman. Ilang sandali pa ang nakalipas bago kami makarating sa itaas ng bundok, kung saan sa ibabaw nito makikita ang isang maliit na pamayanan ng mga tribong Iskaya. Hiwa-hiwalay ang kanilang mga bahay na may ilang metro ang pagitan. Gawa ito sa nipa at mga kawayan. Sinalubong kami ng ilang mga kabataang Iskaya nang makaakyat kami sa itaas. Nagtatawanan pa ang mga ito habang kami ay pinapaikutan na animoy nag-aayang maglaro. Itinataboy naman sila ng mga kasama naming katutubo para hindi raw kami maasiwa. Pero sa totoo lang ay ayos lang naman sa amin ang ginagawa nila. Natutuwa pa nga kami dahil nakuha pa nila kaming pansinin kahit mga bata lang din naman kami. Napansin din namin ang ilang matatanda at magulang ng mga bata na nakatambay sa gilid ng silong ng bahay. Nakatingin lang sila sa amin pero nakangiti sila na halatang natutuwa din sa pagdayo namin sa kanilang pamayanan. Sa hilatsak pa lang ng mga mukha nila ay mababakas na ang matinding kahirapan sa buhay. Mukhang bihira lang din sila makaranas ng tulong mula sa gobyerno. Matapos may abot ng mga kabataang Iskaya sa pamilya nila ang kanilang mga nakuhang pulot, ay nagpasya silang samahan kami papunta sa talon bilang tulong na rin sa amin para protektahan daw kami sa kahit anong panganib at siguradong hindi maliligaw. Siyempre natuwa kami at hindi na tumanggi kasi may tour guide na nga kami at may bantay pa. Sa katunayan, maliligo nga rin daw sila sa talon, kaso na taon lang na maliligo kami, kaya mas maigi na sama-sama na kaming maliligo. Ang maganda rito ay mas kabisado ng mga katutubo ang lugar na iyon kaysa kay Rojo, kaya hindi na kami nababahalang maligaw sa gubat. Pansamantala muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 25. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.